Itong mga nakarang araw, nakita ho natin na napakatindi ng pagbaha dito po sa Metro Manila, sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa, mula po Region 1 hanggang Region 7. Nakita ho natin na daang-daang libong pamilya yung naperwisyo at meron na rin pong mga namatay. Dito po, sa ating mga hearing po noon, sabi ho natin, hindi makakalimutan ng taong bayan ang issue ng flood control dahil kada taon nagkakaroon po ng pagbaha dito po sa ating bansa. Ano po yung panawagan nung napakaraming relihista po nung nakaraang taon? Nang sabi ho nila, ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Now, alam naman po natin, yung ibang mga bagay po dyan, yung ikulong at ibalik ang pera, para po yan sa ibang sangay ng ating gobyerno. Pero yung baguhin ang sistema, yan po ay nasa legislatura. At alam po natin na dito po sa ating Kamara, napasa po natin ang Kadena Act 7 months ago. December 2025 po natin napasa ang Kadena Act 17-0. Lahat po tayo dito nagkaisa upang ipasa ang isang panukala na siyang pwedeng maging napakalakas na sandata laban po sa korupsyon. Yung Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability, o previously known as Blockchain the Budget Bill. Yan po yung naisulong po natin at napasa po natin dito po sa Senado, 17-0 last December 2025. Ang bill po na ito, pag naging batas, masisigurado na ang bawat piso na siya pong binabayaran na buwis ng ating mga kababayan, makikita at matatrack. Sa totoo lang, Mr. President, hindi ko po inaasahan na nandito po si Secretary Kim at si Secretary Joey ng PLLO. Nandito po sila kanina, no? At saktong-sakto po, si Secretary Kim naging consultant po namin sa pagbuo ng bill na ito nung hindi pa po siya nasa DBM. Ano po ang inaasahan po namin? Inaasahan po natin, Mr. President, gaya po ng nakita ho natin, magkaisa tayo para isulong ang pagpasa ng Kadena Act. 7 months na po itong nakabinbin sa Kongreso. Alam ko po, marami ring kongresista ang nagnanais na mapasa ang batas na ito, and yet currently po, hindi pa rin po ito pasado. Nung binuo po natin to, over 250 organizations ang kasama ho natin sa pagsulong ng Kadena Act. At alam ho natin na isa po itong napaka-importanting hakbang para po sa pagbago ng sistema upang makita ng taong bayan kung saan napupunta ang siyang pinaghirapan niyang pera, ang siyang pinaghirapan po niyang pagbayad ng buwis. Now, alam ho natin na kapag napasa po yung kadena, lahat ng mga sikreto mailalantad na po. Lahat ng mga kontrata mailalantad na po. Lahat ng pinupuntahan ng pera ng bayan mailalantad na po, hanggang kontraktor, hanggang presyo ng simento, hanggang presyo ng bawat proyekto. Kaya nung sinulong ho natin to, lahat ho tayo nagsaya. And we congratulated each other for doing a reform which is so bold, so revolutionary, na pwede po talaga itong maging hakbang laban sa korupsyon sa ating bansa. Kaya ang hinihiling ko po sana, Mr. President, makita ho natin yung ating pagsasama-sama at pagtutulungan upang mapasa ito, na makita ho sana natin doon rin po sa Kongreso na kung saan ito po'y naghihintay pa rin. Now, I'll be honest, Mr. President, nung nakita ko po yung Inquirer article tungkol po sa LEDAC, kinabahan po ako. Dahil ang nilabas lang nila, first 25 measures, wala po doon yung kadena. And honestly, Mr. President, kinabahan ako na natanggal ito sa LEDAC. But I'm happy to say, nasa page 2 naman pala po ito. No? It was on page 2. In fact, it's now number 41 in the LEDAC priority measures. So Mr. President, ang gusto ko pong malaman, in 2025, number 3 po ito sa LEDAC measures. Ngayon po number 41. Gusto ko pong malaman kung yung pagbaba po ng numero, is this a matter of priority or kasing halaga pa rin po ang pagpasa ng Kadena Act dito po sa ating Kamara, kasama po ng Kongreso, kasama po ng Ehekutibo, dahil yan po yung LEDAC, no? Nagsasama-sama po yung lahat ng larangan. I would like to know if indeed the Kadena Bill is still in the LEDAC measures, or ito po ba'y na-deprioritize dahil po from number 3, number 41 na lang po ito. And before you answer, Mr. President, nais ko lang pong sabihin, pagdating po dito sa measure na ito, isa po itong beses na nakita ho natin nagsama-sama po tayo dito.
wala hong tumutol. Lahat po sumuporta dahil lahat po tayo naganais na makita ang mas malaking transparency and accountability pagdating po sa budget. And I know the Senate President is in fact one of the people who was really pushing for transparency in the budget. Sana po, Mr. President, makita nating pasado ito. At kung meron po mang tumitigil ng Kadena Act, Mr. President, siguro po yun yung mga tao na natatakot na may mailantad dito po sa ating national budget. So I hope, Mr. President, pwede po tayong makipag-ugnayan sa ating mga colleagues upang makita po ang pagpasa ng batas na ito bago pa man bumalik ang rainy season next year. Hindi pa po tapos ang rainy season ngayon. Nakikita ho natin itong nakaraang linggo lang, nagbaha na naman. Huwag na ho nating hintayin ang isa pang matinding pagbaha sa ating bansa bago po mapasa ang napakahalagang panukalang ito. Maraming salamat, Mr. President, and I hope I can get a response about the importance of this measure. Thank you.